G125. May gagawin naman tayo dito ngayon mga kabuting dig. Isang linggo pa to, sinabi niya sa akin na wala daw kuryente yung kanyang motor. So dito mga kabuting dig, kung magugustuhan yung ating video, paki-like, follow and share na lamang po sa ating munting channel. Paki-suporta naman. So ituturo ko dito sa inyo ngayon step by step kung paano tayo mag-troubleshoot ng mga ganitong klaseng motor. Ang motor pala na ito mga kabuting-ting ay isang DC operated o battery type operated na motor. So meaning wala siyang primary coil, wala siyang primary coil kabuting-ting. So ang gagawin natin dito, basic na basic, gagamit tayo ulit ng slide. So yung gagamitin natin para ma-solve natin ang problema kung bakit walang kuryente ang motor. So unang gagawin natin dito mga kabuting-ting, check natin yung kanyang stator, regulator, at ignition. Maaaring ito ay sunog yung kanyang stator, so hindi nag-generate ng kuryente, or maaaring sira yung kanyang regulator na nasa likod ng ating upuan, or may sira sa kanyang wiring patungo sa ating ignition switch kaya ayaw mag-supply ng kuryente. So una nating i-check mga kabuting-ting is kung yung kanyang stator, at check rin natin kung may kargawan yung kanyang battery. So dito mga kabuting-ting, switch on natin. Walang neutral indicator ito. Ayaw mabuhay. So tignan natin yung kanyang battery. Dito yung battery mga kabuting-ting, bagong-bago, 12.7 LBS. So testing na natin ito ating test light. Kuryente ba? Dali po sa tingin ko may kuryente talaga ito pagbago. So good siya mga kabuting-ting, may kuryente. So check natin yung kanyang fuse box. Yes. Kung tumatawid ba yung kanyang kuryente mula sa kanyang battery patungo sa ating ignition switch. Sa mga hindi pa nakakaalam mga kabuting-ting, ito yung linya mula sa ating battery. Kita natin yan. Tatawid dito sa fuse. Ito yung patungo sa ating susian, sa ating ignition switch. Goods. May kuryente namang tumatawid pero ayaw mag-screen yung ating neutral light indicator. So meaning mula dito sa ating ignition switch, dyan, may wire dyan sa aking harness, walang kuryenteng pumapasok patungo sa ating susian. So hindi muna tayo magta-touch dito kasi may battery naman siya. Mamaya na tayo kapag napalabasan natin yung kuryente sa kanyang susian bago natin i-check yung kanyang stator at sa kanyang regulator kung nata-charge ba yung ating regulator charger. Okay, ganyan na po. So dito sa ilalim yung kanyang sakit na kanyang susian. So tatanggalin natin. Oops, andito yung kanyang susian. Sakit, may dalawang wire. Ito yung mula sa ating battery. Ito yung kanyang out. Magkatulad din sila ng Suzuki. Ito yung kanyang engine stop sa kanyang pulser. Iba kasi ito mga kabuting-ting kasi yung engine stop nya connected sa pulser. Doon nakakonekta. Kasi itong black na may lining white, ito yung ground. I-ground nya pag nag-switch off tayo. Gina-ground nya yung ating pulser para mamatay at makina. So check muna natin yung red kung may pumapasok ba kuryente. Ayan, pumapasok. So sa kanyang orange, ito yung output. Dapat kailangan kapag sinusin natin ito, iilaw yung ating slide ito. Ayan, hindi umiilaw yung ating slide. Walang kuryenteng lumalabas. So meaning masira yung kanyang sisian. Ito na sa mga kabuting-ting, nahugot na natin yung kanyang sisian. Ito naman yung wire mula sa ating. So try muna natin i-recta yung orange at saka yung
red. So ito na yung pagrekta natin, gamit na tayo ng paper clip. Yung nirekta natin dyan is orange at saka yung red. So yan, confirm natin na nag-neutral na. Yan, buhay na. Buhay na mga kabuting-ting, ganun lang kadali, no? Kapag step by step nyo tingnan yung mga wirings ng ating mga motor, sundan nyo lang kung saan nagmula at saan ito tutungo, madali nyo lang matuntun. Solve yung kanyang problema. So ang sira ng kanyang mga motor, mga kabuting-ting, itong kanyang ignition switch. So tingnan natin kung kaya ba natin i-repair ito. Tanggalin mo natin ito, tingnan natin kaya i-repair. Tara siya, so confirm yung sira ng motor na sir is yung goods naman yung ganyang charging system, malakas naman. Naka-mirror pa, nasa 15 po. So walang problema dito sa kanyang stator, walang problema sa kanyang radiator. Ang naging problema lang ng motor ni sir is itong kanyang EGR. Tanggalin muna natin ito, tapos papakita ko sa inyo mamaya yung finished products natin. So ito na yung kanyang susian. Tingnan natin kung ano bang problema nito. Goods naman yung kanyang susian. Malaking posibilidad dito mga kabuting-ting na loose contact lang. So ang mayayari dito, tanggalin natin ito. Sukitin lang natin itong apat na tatlo. Yan. So ito yung problema niya mga kabuting-ting. So loose contact lang, corrosion. Linis natin yan, liha lang katapat ito. Linis natin dalawang spring. So hindi naman kayong masipiat nito kasi may kailangan nyo lang pasok doon. Wala problema kung magkabaliktaran. Itong dalawa, maliit ito yung supply mula sa kanyang battery. Ito, red at saka orange. So kapag nag-on tayo, ito yan, nakapatak dyan. So meaning naka-on yan. So, nangyari kanina, masyado ng manipis, kaya ililihan lang natin. Pagka switch off siya, punta sa dito. Dito naman sa ating pulser at sa ating ground. Ito yung ground natin. So dito lang siya. Pag naka-on ganyan, may contact siya. Pag naka-off ang contact niya is pinapatay yung kanyang pulser. Hindi lang yung kanyang supply ng kuryente yung kinukuha niya, pati yung kanyang pulser naka-ground. Totally ground talaga yung kanyang pulser, kaya hindi talaga bibigay ng kuryente. Lang plus wala, okay, lokal lagi. Ha? Bago natin ibalik ulit, test mo natin kung continuity test. So ito siya.
naka-off. So meaning itong dalawa may kontakto. Ito silang dalawa. Kailangan tutunog yung ating digital tester. Yan. So meaning goods, may kontak siya. So itong dalawa hindi ito tutunog kasi naka-brakes lang dalawa eh. Yan. Tie brake. Switch on natin. Switch on natin. Ito namang dalawa yung tutunog. So yan, goods. May kontak na silang dalawa. Mayroon na signal. Nakabayad na sa PLDT at saka sa Globe. So ito namang dalawa wala. Baliktaran lang yan. Yan o. Goods na, balik natin. So yan, sa neutral lang. So hindi natin patarin kasi nakatirin yung kanyang oil. So goods na to. Yan, let's go. Switch on. Yan, neutral. Push button. Yan. One click lang. So ganyan lang mga kaputing-ting. Balik ko na to. Kita ko paano ibabalik. Pakipalo, like, share lang po. At maraming salamat. Hanggang dito lang tayo. God bless. Bye bye.